for today's video, pupunta kami sa likod ng aking mga anak para kumuha ng aming tanim ng mga talbos. So as you can see, kumuha ako ng gunting at lalagyanan. Dito ko siya ilalagay. So ayun na nga, nauna ang aking mga kiddos. And sa part na ito na nga, ang una kong kukunin is yung talbos ng kamote. Sorry, saluyot pala yan. So, sa part na yan, ang kukunin ko is yung pinaka taas niya, yung yung tubo niya. Siya yung, kasi malambot siya. At wala siyang mga kagat ng mga uod or ng higat. At saka mas fresh siya kasi, pinakatalbos na siya. So, yun na nga. So yan, sa part kaya ng bilis ko na kasi ang haba ng video na to. At may nihila pa sa likod ko, siya daw ang hawak ng lalagyan. So ito, tapos na ako dun sa talbos ng saluyot. Talbos naman ng kamote. So yung kukunin ko dito yung pinaka, yung unang tubo rin. Kasi malambot siya. Hindi na siya nakailangan himay-himayin at pwede pakain sa bata kasi hindi siya magulang. And fresh siya guys. From our farm. Laki kami sa farm, char. So ito, nalagay kami manok. Nangingitlog yan guys. And kakatayin yan. Not now, but soon, char. And sa part na to, ito na nga, nag-teleport ako sa kabilang tanim, yung pinakadulong tanim na namin. Kasi mas marami doon. Mas marami yung talbos ng kamote doon. May mga sitaw, may okra. So ito yung tinitingnan ko dito, ito yung mga sitaw. Ayan, titingnan ko kung may bunga siya. Kasi kahapon kumuha ako ang dami ko nakuhang sitaw. So ngayon wala. Kasi nakuha ko na pala kahapon. Sorry. And may batang makulit. Ayan. Hinihila yung mga talbos. So ayan. Sinisilip ko talaga siya. Talagang pinicheck ko siya. Kung meron mang natitira. Kasi pangit na ng sitaw pag na siya, magulang na. So ito is okra naman. So ayan, may nakita akong okra. And ito yung kukunin. Kukunin ko na siya kasi crunchy siya. Ayoko kasi na masyadong magulang na sa okra. Kasi yung pangit niyang ngatain para bubble gum. So ito, maganda yung gantong okra lang. Hindi siya magulang, hindi siya ganong bata. Tama lang. So ayan, ang dami ko nakuha. 3 or 4 ata. And ito guys, may nakita akong, ewan ko ano to. So check ko siya na mabuti, kala ko kalabasa. So may reflex ko siya kung ano yun. So ito, tapos na akong manguha. And ito yung mga nakuha ko. May talbos ng kalabasa, may okra, and marami pa. So nga pala guys, ang ulam namin is isda. Masarap kasi ihalo yung isda dun sa mga talbos. Ang tawag nga pala ito guys, laswa. So ayan, niprito ko muna yung isda bago ko ilagyan ng sabaw. Yung half niyan is gagawin ko sa laswa, ilalagay ko. Yung half is ulam namin prito. Kasi masarap partner ang pritong isda sa may sabaw. So yan, mainit na yung mantika. Nga pala guys, anyways, yung mantika na ginamit ko is pinagamitan na siya sa Provin. So safe naman siya guys, hindi naman siya yung kasi unang naman yun yung Provin na yun Ay, di pala Provin, sorry, Butcheron pala. So ayan, makikita nyo guys yung kawali ko, may brown. Sabihin ko lang, pinaglutuan siya ng nuggets kanina umaga. Almusal ng anak ko. So, pinakpan ko naman siya, kaya sayang kasi yung mantika. Ito na nga pala guys, hinihimay-himay ko na yung mga nakuha kong saluyot. And yung talbos ng kamote. Medyo nililitan ko yung sa kanya, paghimay, kasi kakain niya pala yung mga bata. 1-year-old tsaka 2 years old pala yung kakain. So ayan. So dami ko kinuha. Ayan. Kasi mas masarap ang laswa pa maraming gulay na nailagay. So hindi nyo nga pa natatanong guys, mahilig kami sa gulay. And sinasanay ko yung mga anak ko sa gulay. Para if ever na sa ibang bahay kami, hindi sila mag-inarte kung ano yung ulam na meron. So ayan, since kulang yung sitaw at okra, bumili pa yung bayaw ko. Kasi mahilig nga talaga, sabi ko kanina, mahilig kami sa gulay.
So ayan, nasa katamaran ko. Yan, ganyan na yung paghiwa ko ng sitaw. Pero pantay-pantay naman. Sa bandang dulo niyan, ihimayin ko siya isa-isa kasi yung bandang dulo hindi na pantay. So sayang naman kitatapon ko yung iba. Mahal-mahal ang bilihin ngayon guys. And ito, yung okra, hihiwain ko siya sa isang hiwa lang, isang slice lang. Para ma-cut siya into two. Yan. Tinanggal ko lang yung dulo at saka yung sa ulo niya. Kasi hindi naman niya kinakain guys. So ayan. Then ito nga pala is kamatis, lalagyan ko para mas masarap or mas lumasa siya. Then kukuha ko dyan ng 2 onion. Kasi may kami ng sibuyas. Ayan. So ayan, kinat ko lang siya ng isang cut. Yan. O diba? Ang bilis ko magluto. So ayan na nga, tapos na ako maghiwa. So prepared na siya. Iprituin na natin yung isda. So ayan, sa part na yan, babaliktarin ko na siya since luto na. And tama lang yung pagkaluto. Ayoko ng sobrang toasted, ayoko ng hilap. Yung tama lang. Kasi pag toasted yan, matigas. And guys, while niluto ko yan, may kinukuha pala ako dyan. Kinukuha ko pala yung nakuha kong bunga dun sa may likod na nakita ko kanina. So, check ko siya kung ano ba siya. So, yun na nga. Pipino pala siya, guys. Pipino. Akala na kasi namin kalabasa. So, ayan. Ito nga pala yung pipino. Ayan. Oh. May kagat na kasi ginagatan ko. So, ayan. Nabalatan ko siya. Ayan. Yan. Nabalatan ko siya. Diba? Ang ganda ng pagkatubo niya, pagkabunga niya. Oh, walang uod, walang mga kagat-kagat or whatever. So, ayan. Diba? Madaling-madali. Oh, first bite. Kasi hindi niyo siya naririnig pero crunchy siya. Hindi siya ganun, hindi siya matabang. Hindi mo siya kailangan sa asin. Masarap siya guys kasi nga fresh from the farm. So, inaalok ko yung anak ko, ayaw niya, nag-inarte. Ang sabi kong masarap, oh, ayan. Oh, kumain din, di ba? Masyadong maarte, nag-inarte. Pawis oh. So, ayan. Kasi tumatang tumahilig kumain ng mga fruits, ng mga vegetables. And guys, healthy po ang pipino sa mga bata. So, yun na nga. Hahanguin ko na dito yung isda since luto na siya. And iniprito ko na din yung iba. So, nakikita nyo hindi siya ganun kasunog or hilaw. Tama lang talaga. So, yan. And bilang po yung isda namin nito. So, yun na nga pala guys. Ito nga tatapusin ng aking video. And thank you for watching guys. Sa uulitin. Bye-bye!